verse 23 to 24. Sige po, makipag-focus po kayo sa akin. In this part, nagtuturo ang Panginoon doon sa bundok. Ang dami niyang tinuro doon, the Beatitudes, some sorts. At isa to sa tinuro ng ating Panginoon mismo. This one, tinuro talaga to ni Jesus, hindi siya trinap. Anong tinuro ng Panginoon sa atin about sa pagbibigay? Matthew chapter 5, verse 23 to 24. Sabi ni Jesus, so, kung magbibigay ka ng offering para sa Diyos, sa altar, pero naalala mong may sama ng loob ang kapatid mo sa iyo, iwanan mo muna ang offering mo sa harap ng altar at puntahan mo siya agad. Makipag-ayos ka muna sa kanya at saka bumalik para ibigay ang offering mo. Grabe na. Ano sabi dyan? Gift. Ano sabi? Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Kanina doon sa third principle, no? Sino doon ang ganun ang prinsipyo sa buhay? Kailangan kung honest ako sa finances ko dito sa earth, kailangan honest din ako sa pagbibigay ko sa Panginoon. Ngayon naman, on this principle, it also, in giving, in biblical giving, when we give to the Lord, it's not only about the money. No? It's about the relationship. Akala mo, the Lord is after your money? Hindi. Ano sabi ni Jesus Christ? Magbibigay ka, tapos may kaaway ka, may bitterness ka sa puso mo, huwag ka magbigay. Iwan mo dyan. Pumunta ka muna dun sa kaaway mo. Makipag-ayos ka muna. Makipagbati ka muna sa kapatid mo. Bago ka bumalik at magbigay sa akin. So napakalino, no? The Lord doesn't care about the money or the thing that you will give to Him. What matters to Him is relationship. Relationship matters most. Ito ang nag-uugnay sa atin, sa bawat isa sa atin, at ito na mag-uugnay sa atin sa Diyos. Bago bumalik ang ating Panginoong Jesus sa langit, naalala niyo ba kung anong nangyari? Diba, nabuhay siya sa ikatlong araw. Tapos, nag-spend pa siya ng 40 days with His disciples bago siya umakyat sa langit. Bago siya bumalik sa langit at i-offer ng maayos ang kanyang katawan mula sa pabalik sa Panginoon. Alam niyo ba kung anong nangyari? Alam niyo ba kung anong ginawa ng Panginoong Jesus? Gusto niyo bang maalala? No? Nireconcile niya muna tayo. Ang kasalanan ng sangkatauhan, ng sanlibutan. Nireconcile niya muna, namatay muna siya sa krus. Para bayaran yung kasalanan natin at magkaroon muna tayo ng ugnayan ulit sa Panginoon, sa Diyos Ama, bago siya bumalik ulit sa Diyos Ama. No? He is our perfect example of how we should give. Hindi nagturo ang Panginoon sa Matthew chapter 5, 23-24 na akala nyo trip lang ni Jesus yun na bago ka magbigay, kailangan makipagbatid ka muna sa kapatid mo. Hindi yung trip-trip ni Jesus na iutos or ituro. O hindi lang siya, dahil mabait siya, kaya yung tinuturo niya na makipagbatid. Dahil ito yung gagawin niya, dahil ito yung ginawa niya. No? Bago siya bumalik sa Diyos Ama, para maging perfect ulit, no? Nireconcile niya muna tayo. Pinagbati niya muna yung relasyon ng sangkatauhan sa Diyos Ama. Pinagbati niya muna. No? Kasi hindi natin kayang ipagbati, i-reconcile yung sarili natin sa Diyos. Tingin nyo, pumunta, pinanganak siya, nag-reincarnate siya dito bilang isang tao para lang ma-experience lang yung paghihirap natin sa earth, sa mundong ito.
Kasama na yun, pero hindi yun yung dahilan. No? Ang dahilan ay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Itugtong muli yung naputol na relasyon. No? Idugtong ulit yung naputol na relasyon ng sangkatauhan sa Diyos Ama. At ganoon din sa pagbibigay natin. Sabi ni Jesus in Matthew chapter 5, 23-24, bago ka magbigay, makipag-ayos ka muna. It's not because para maging okay kayo, it's also to heal your bitterness. You present yourself as a living sacrifice. Hindi mismo yung binigay mo sa Panginoon. Ano lang yun? Symbolism lang yung binibigay natin sa Panginoon. The Lord is checking our hearts. Nakatingin ang Panginoon sa puso mo. I-prioritize mo yung pag-reconcile sa mga hindi mo nakakasundo. Kung hindi mo sila kayang puntahan, ipanalangin mo sa Panginoon, Lord, release me. Patawarin mo tong taong ito sa ginawa niyang kasalanan sa akin. Bago ako maghandog sa iyo, bago ako lumapit sa iyo, Panginoon. Bago ako magbigay sa iyo. You need to give with a clear conscience. Akala ng ibang tao na, magbibigay lang ako sa Panginoon. Okay na yun. Ginawa mo pang utang na loob ni Lord yung pagbibigay mo. But it's not really for Him. Ang una mag-benefit sa ating pagbibigay ay tayo din. Makita niyo of those four principles, sino ang mag-benefit sa pagbibigay natin? Tayo. Kahit may standard pa si Lord. And our question is, next, our question is, what is the principle of biblical giving that go beyond just right? Anong prinsipyo ng pagbibigay na naayon sa Biblia ang lumalagpas pa sa tithing? Anong prinsipyo? Ano ang prinsipyo ang lumalagpas pa dun sa 10%, dun sa tithing? To answer it is to do every principle. Gawin lahat ng prinsipyo. Meeting God standard. Nagbigay ka ng 10%. Sabi mo, uy, Lord, thank you Lord kasi sa mahabang panahon nakakapagbigay na ako ng 10%. Nakakapagbigay na ako ng 10%. Pero, kung nagbigay ka ng 10% at wala sa puso mo yun, you are not offering from the heart, walang kwenta yung 10% mo. Or, nagbigay ka, o doon ka naman sa offering from the heart, no? You offer from the heart, Lord, buong puso ko itong ibibigay ito sa iyo. Lagpas pa ito sa 10%. Masaya akong ibigay ito sa iyo 50%, 90% ng kinita ko, ibibigay ko sa iyo, Lord. You offer from the heart. Pero, you are not recognizing divine order. Ibig sabihin, hindi ka patas sa mundong ginagalawan mo. Yung 90% na binigay mo sa Panginoon, pero saan galing yung 90% na yun? Galing sa nakaw? Galing sa pandaraya? Galing sa utang? Inutang mo pa para lang may pangbigay ka kay Lord? Galing sa loto? Panalo mo sa sugal? You are not recognizing the divine order. Sabi ni Lord, maging patas ka. Nagbibigay ka sa simbahan, pero pangtustos sa anak mo, sa pamilya mo, hindi mo magawa-gawa. Yung obligasyon mo sa bayan, sa bansa, hindi tama. Natuloy ka pa namang leader, kapitan, governor, mayor, president, tagagawa ng batas.
leadership na position mo dyan, sa work mo, hindi ka honest, grabe naman. Walang kwenta yung pagbibigay mo ng buong puso. If you are recognizing the divine order naman, tapat ka sa trabaho mo, tapat ka sa pagbibigay mo, pero ang dami mong kaaway, you're not elevating your relationships. Ang dami may galit sa'yo, ang dami mong kagalit. Your gift to God is not enough. Hindi sapat. Hindi enough. Wala kang ang kagalit. Bati ka nga sa lahat. No? Wala kang bitterness sa puso. Pero you're not meeting the standard of God, which is 10%. Hindi mo na-meet yung standard ni Lord. You're not participating in His challenge. Ano na lang? To go beyond, para lagpasan natin yung tithing natin, yung pagbibigay natin ng 10%, we need to do all principles of biblical giving. We need to give more. Sama-sama mo yan. M-O-R-E. More. To go beyond is to give more. To go beyond just tithing is to give more. Hindi pwedeng mamili ng isa. Hindi po tayo lahat. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa binigay niyo sa amin, Panginoon, mula sa blessings, sa buhay na meron kami, sa safety, sa protection, sa guidance, sa mga prayer request namin, Panginoon, na tinutulog mo, Panginoon, kami. Nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng binigay mo sa amin. Hindi namin pwedeng i-deny na lahat ng kabutihan ay nagmumula sa inyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa aming pagbibigay, Panginoon, makita po ng tapat ng aming mga puso, Panginoon, sinusunod ang iyong mga utos, Panginoon, kung paano kami dapat magbigay, Panginoon. Ang 10%, ang maayos na puso, ang mga relationship namin, ang aming mga responsibilities, Panginoon, ang aming mga testimony bilang inyong mga tagasunod, Panginoon, kailangan, Panginoon, ay nakatugon lamang sa iyo, Panginoon. Kaya ayaw po kami, Panginoon, na ialay, isakripisyo ang aming buhay, Panginoon, sa inyo, Panginoon. At ito ang maging response namin, Panginoon, sa iyong kabutihan na ginawa sa amin. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.